Napansin mo ba yung taon sa barya? Akala ng karamihan, yun lang yung taon kung kailan ginawa ang coin pero may mas interesting pa diyan. Lahat ng barya may taon. At ang taon na yan, tinatawag na minting year. Ibig sabihin, ito yung taon kung kailan inaprubahan o sinimulan gawin ang disenyo ng barya. Pero minsan, kahit lumipas na ang taon, ginagamit pa rin yung parehong design. Kaya may mga barya na lumabas sa mga susunod na taon pero may nakasulat pa ring luma. Sa Pilipinas, kung mapapansin mo, karamihan ng bagong barya natin ay may taong 2017. Kahit lumabas sila noong 2018, 2019, or 2020 pa. Bakit? Kasi 2017 ang taon kung kailan ipinakilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong New Generation Currency Coin Series. Sa ibang bansa tulad ng US, bawat taon talaga nagbabago ang mark o taon sa barya. Kaya inaabangan ng mga kolektor yung may kakaibang taon or mint mark kasi bihira to at pwedeng maging rare coin. Oo, lalo na sa mga numismatist o coin collectors. Kung isang barya ay may taon na kakaiba, halimbawa gawa sa maling metal, o kakaunting piraso lang ang nailabas noong taon na yon, napakataas ng halaga nito sa koleksyon. May mga baryang binebenta ng libo-libo o milyon pa depende sa kondisyon at taon. Kaya kung may barya kang luma sa wallet mo o sa alkansya ni Lola, huwag mo munang ipapalit. Tingnan mo muna ang taon, baka hindi lang basta barya yan. Baka piraso na ng kasaysayan.